Ang ulan sa Lucena ay tila nakikiramay sa bigat ng aking nararamdaman habang nagmamaneho ako pauwi sa aming ancestral house. Ang bawat patak ng tubig sa windshield ay parang mga luhang pilit kong pinipigilan. Ngunit sa likod ng 11 taon kong karanasan sa korte, na yun lang ako nakaramdam ng ganitong uri ng pagkatalo. Buhay ang anak ko! Bulong ko sa sarili ko, habang mahigpit na nakahawak sa manibela. 7 taon ko nang dinala ang bigat ng isang libing na walang bangkay na nayakap isang munting kahon lamang na sabi nila ay naglalaman ng aking panganay. Ang sabi ni Nanay Rosa noon, "Huwag mo na siyang tignan, Marisol, baka mas lalo ka lang mabaliw." At dahil sa sobrang sakit at panghihina pagkatapos ng operasyon, naniwala ako. Nagtiwala ako sa sarili kong ina. Pagpasok ko sa loob ng bahay, hindi katahimikan ang sumalubong sa akin. Naroon silang tatlo sa sala tila isang korte na handang humusga sa akin. Nakaupo si Nanay Rosa sa kanyang paboritong tumba-tumba habang si Nicanor ay nakatayo sa tabi ni Tala. Si Nathan ay wala roon. Marahil ay pinatulog na sa kwarto ni Tala. "Mabuti at umuwi ka na," bungad ni Nanay Rosa. Hindi man lang nag-angat ng tingin mula sa kanyang pagbuburda. "Marisol, masyado ka ng maraming nililikang ingay. Alam mo bang tumawag sa akin ang asawa ng mayor, nakita ka raw na nag-e-eksena sa paaralan?" Hindi ako kumibo. Naglakad ako patungo sa kusina para uminom ng tubig, pero hinarangan ako ni Nicanor. "Marisol, pag-usapan natin ito ng mahinahon," sabi niya sa boses na punong-puno ng pekeng pag-aalala. "Naiintindihan ko, stress ka sa trabaho. Siguro ay dahil na rin sa pressure ng mga bagong kaso mo. Kaya kung ano-ano ang naiisip mo. Yung sinabi ko kanina tungkol sa bata, galit lang ako noon. Alam mo na mo, mahal ko si Nathan na parang sarili kong anak, kaya nasabi ko yon." Humarap ako sa kanya, ang baso ng tubig ay nanginginig sa aking kamay. Galit ni Canor, abogado ako. Sanay akong makakita ng kasinungalingan sa mga mata ng tao. At ang nakita ko kanina, hindi yon gawa-gawa ng isip ko. "Ate, sadyang malapit lang talaga si Nathan kay Nico," singit ni Tala na ngayon ay naglalakad palapit sa amin. Mula nang mamatay ang asawa ko si Nico, na ang kinilala niyang ama, kasalanan ba ang humanap ng kalinga ang bata? Tumingin ako kay Tala. Ang suot niyang blusa ay ang mismong regalo ko sa kanya noong kaarawan niya. Ang alahas sa leeg niya, ako rin ang bumili. At kasalanan din bang humanap ng kalinga ang asawa ko sa mismong kapatid ko, Tala? Sabihin mo sa akin kailan pa naging kalinga ang pakikipaghalikan sa kwarto ng mga tropeo. Namutla si Tala pero mabilis siyang nakabawi. "Masyado ka mapaghinala, ate. Baka naman kailangan mo nun magpahinga. Isang bakasyon o baka kailangan mo nang magpatingin sa doktor." "Tama si Tala, Marisol," sabi ni Nanay Rosa habang tumatayo. Lumapit siya sa akin at hinawakan ang aking balikat. "Mula nang mawala ang panganay mo, naging balisa ka na. Minsan nakikita-kitang kinakausap ang hangin. Ngayon naman, pati ang kapatid mo at asawa mo ay pinagbibintangan mo. Nakakahiya, Marisol. Kung malalaman ng mga kliyente mo na ang kanilang abogado ay dumaranas ng mental breakdown, anong mangyayari sa career mo?" Gaslighting. Alam ko ang taktikang ito. Sinusubukan nilang gawin akong baliw sa sarili kong paningin para mawala ng silbi ang anumang ebiden siyang ilalabas ko. "Hindi ako baliw, Nay," matigas kong sabi, "at hindi niyo ako mapapaikot sa sarili kong bahay." Eksaktong sa sandaling, yon lumabas si Nathan mula sa kwarto. Kinukuskos ang kanyang mga mata. Sa kanyang kamay ay hawak niya ang isang lumang kutsarang pilak, isang heirloom mula sa pamilya ng aking ama na matagal nang nawawala. "Mama Tala, ayaw ko po ng gatas. Gusto ko po ng champurado gamit ang spoon ni Lolo," sabi ng bata. Nanigas ako. Ang kutsara niyon ay may ukit na V. Villanueva. Ibinigay yon ng tatay ko sa akin bago siya mamatay para daw sa magiging panganay ko.
Sabi ni Nanay Rosa noon na wala daw yun sa ospital nung nanganak ako. Nathan, saan mo nakuha ang kutsarang yan? Tanong ko habang unti-unting lumalapit sa bata. Sa baul po ni Lola, sagot ni Nathan. Inosente ang kanyang mga mata. Sabi po ni Lola, ito daw po ang lucky spoon ko dahil ito ang kasama ko noong baby pa ako. Tumingin ako kay Nanay Rosa. Ang kanyang mga mata ay nanlisik sa galit at mabilis niyang hinablot ang kutsara mula kay Nathan. Nathan, bumalik ka sa kwarto. Marisol, huwag mong takutin ang bata. Nay, ang kutsarang iyon. Sabi niyo na wala sa ospital. Bulong ko. Bakit nasa kay Nathan? Bakit sabi niyo kasama niya yon baby pa siya? Nagkakamali ang bata, Marisol. Itigil mo na ito, sigaw ni Nanay Rosa. Lalapit pa sana ako nang biglang humarang si Nicanor. Tama na, Marisol. Nakakaabala ka na sa bata. Naramdaman ko ang pagpintig ng aking tiyan. Ang aking mga kambal. Sa sobrang tensyon, tila nagrereklamo sila sa loob. Napahawak ako sa mesa para hindi matumba. O tingnan mo. Namumutla ka na naman, sabi ni Nanay Rosa. Ang boses niya ay biglang naging malambing pero may halong panganib. Nicanor, iakyat mo na siya sa kwarto. Tala kumuha ka ng tsa. Yung pampakalma na tsa na laging iniinom ni Marisol. Gusto kong tumanggi pero bigla akong naramdaman ng sobrang pagkapagod. Ang bawat salita nila ay parang mga martil, yun na nagpapahina sa aking depensa. Inakay ako ni Nicanor paakyat sa hagdan. Ang kanyang hawak sa aking braso ay mahigpit tila isang gwardya na nagdadala ng bilanggo sa selda. Pagdating sa kwarto, pilit akong pinahiga ni Nicanor. Pumasok si Tala dala ang isang tasa ng mainit na tsaa. Ang amoy nito ay kakaiba matamis na may halong pait ng damo. Inumin mo ito, ate, para makatulog ka ng mahimbing, sabi ni Tala habang nakaangiti ng tipid. Tinitigan ko ang tsa. Alam ko ang amoy na ito. Ito ang tiyang laging ibinibigay sa akin ni Nanay Rosa. Nitong mga nakaraang buwan tuwing gabi, ang sabi niya ay para sa buntis. Pero bakit ngayon ko lang napagtanto? Na pagkatapos kong inumin ito, palagi akong walang maalala sa sumunod na umaga. Ayaw ko, sabi ko itinataboy ang tasa. Marisol, huwag kang matigas ang ulo, sabi ni Nicanor habang inuupo ako sa kama. Para ito sa mga anak natin. Ayaw mo namang ma-stress sa mga kambal, di ba? Nang marinig ko ang salitang kambal, natigilan ako. Alam nila. Akala ko ay hindi ko pa nasasabi pero alam na nila. Ang ibig sabihin, pati ang medical records ko sa Quezon City ay pinapakialaman na nila. Pilit nilang ipinainom sa akin ang tsaa. Dahil sa panghihina ng aking katawan at sa takot na masaktan ng aking sinapupunan kung makikipagbuno ako, napilitan akong lumunok ng ilang lagok. Ganyan nga, bulong ni Nicanor habang hinahaplos ang aking buhok. Matulog ka na, mahal ko. Bukas pagising mo, pipirmahan mo na ang mga papeles para sa lupa. Para matapos na ang lahat ng gulo na ito. Para maging tahimik na ang pamilya natin. Habang unti-unting bumibigat ang aking mga talukap, nakita ko ang tatlo na nakatayo sa paanan ng aking kama. Si Nanay Rosa, si Nicanor at si Tala. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng lampara ang kanilang mga anino ay tila mga halimaw na nagpipista sa aking katawan. Bago ako tuluyang lamunin ng dilim, narinig ko ang bulong ni Nanay Rosa kay Nicanor. Siguraduhin mong itatago mo ang susi ng opisina niya. Baka may mahanap siyang ebidensya doon tungkol sa nangyari sa Lucena Provincial Hospital 7 taon na ang nakakalipas. Hindi niya pwedeng malaman na ang baby na inilibing natin noon ay isang manika lang. Isang manika lang. Gusto ko sumigaw, gusto kong tumayo at sakalin sila pero ang aking dila ay parang gawa sa tingga. Ang huling nakita ko bago sumara ang aking mga mata ay ang kutsarang pilak sa ibabaw ng aking side table. Ang kutsarang naging saksi sa pagnanakaw sa aking buhay. Nagising ako na parang may kung anong mabigat na bagay na nakadagan sa aking ulo. Ang liwanag ng umaga na tumatago sa bintana ay tila mga karayom na tumutusok sa aking mga mata.
Sinubun kong igalaw ang aking mga kamay, ngunit naramdaman ko ang matinding panghihina. Ang manika! Bulong ko habang unti-unting nagbabalik ang mga alaala kagabi. Ang boses ni Nanay Rosa. Ang pag-amin na isang manika lamang ang inilibing namin 7 taon na ang nakakalipas. Kung manika ang nasa loob ng kabaa, nasaan ang anak ko? Nasaan ang sanggol na narinig kong umiyak sa loob ng delivery room bago ako mawala ng malay dahil sa anesthesia? Mabilis akong bumangon kahit umikot ang paligid. Hinanap ko ang aking bag sa ibabaw ng dresser pero wala ito ron. Maging ang aking cellphone ay wala rin sa side table. Binuksan ko ang drawer kung saan ko itinatago ang ekstrang susi ng aking opisina at ang aking mga dokumento. Bakante. Ninanakawan niyo ako sa sarili kong bahay? Mariin kong sabi sa sarili. Ngunit nagkakamali sila kung akala nila ay ganun lang ako kadaling mapasuko. Bilang isang trial lawyer, sanay akong maghanda para sa pinakamalalang senaryo. Naglakad ako patungo sa aking closet at kinuha ang isang lumang pares ng sapatos. Sa loob nito, nakatago ang isang maliit na burner phone at ang ekstrang susi ng aking kotse na matagal ko nang inilihim kay Nicanor. Sumilip ako sa bintana. Nakita ko sina Nicanor at Tala sa garden masayang nag-aalmusal kasama si Nathan. Mukhang kampante sila na sapatang dosis ng tsang ipinainom nila sa akin para itulog ko ang buong umaga. Hindi ako dadaan sa harap. Lumabas ako sa pinto ng balkona at dahan-dahang bumaba gamit ang hagdanan ng mga baging sa gilid ng bahay, ang daanang ginagamit ko noong kabataan ko kapag gusto kong tumakas sa higpit ni Nanay Rosa. Nang makarating sa garahe, maingat kong pinaandar ang aking lumang SUV na nakaparada sa likod. Hindi ko muna binuhay ang aircon para hindi nila marinig ang ingay ng makina. Mabilis akong humarurot palabas ng gate, palayo sa kuta ng mga ahas. Ang destinasyon ko, Lucena Provincial Hospital. Kailangan kong mahanap ang katotohanan sa pinagmulan nito. Matapos ang halos 30 minutong pagmamaneho, narating ko ang lumang gusali ng ospital. Amoy, gamot at lumang semento ang sumalubong sa akin. Dumiretso ako sa medical records section. Good morning, I'm Addie Marisol Villanueva. I need to request a certified true copy of my birth records and surgical records from May 14, 2017. Diretsong sabi ko sa clerk. Tumingin sa akin ang babae, bakas ang pagkilala sa kanyang mga mata. Ate Villanueva, pasensya na po, pero kailangan po ng authorization mula sa hospital director para sa mga lumang record na lagpas 5 taon na. Ako ang pasyente, miss. I am the owner of those records. At bilang abogado, alam mong may karapatan akong makita ang sarili kong files sa ilalim ng Data Privacy Act? Paggiit ko ang boses ko ay nagbabalik na sa autoridad na kinatatakutan sa korte. Mukhang natakot ang clerk. Sandali lang po, ate. I-check ko po sa system. Habang naghihintay, naramdaman ko ang mabilis na tibok ng aking puso. Bawat segundo ay parang oras. Napansin ko ang isang matandang babae na naglilinis ng sahig malapit sa record section. Huminto siya sa tapat ko at tinitigan ako ng matagal. Ate Marisol? Bulong niya. Nilingon ko siya. Opo, sino po sila? Ako si Elena. Utility worker ako rito nung nanganak ka. Sabi niya sa mahinang boses tila natatakot na may makarinig. Naalala kita. Dahil ikaw lang ang pasyenteng dinala sa isolation room pagkatapos manganak, kahit wala namang komplikasyon. Napakunot ang noo ko. Isolation room? Ang sabi sa akin, dinala ako sa ICU dahil nag-seizure ako pagkatapos ng operasyon. Umiling ang matanda. Hindi ka nag-seizure, ma'am. Nakita ko ang nanay mo nakausap si Nurse Gina noong gabing iyon. May iniabot siyang makapal na sobre. Pagkatapos noon, inilipat ka sa kabilang wing. At ang baby mo ay hindi dinala sa nursery. Naramdaman ko ang panlalamig ng aking mga kamay. Saan nila dinala ang baby ko, Elena? Hindi ko alam kung saan, pero nakita ko si Nurse Gina na may bitbit na sanggol palabas ng fire exit. At pagbalik niya, may hawak na siyang manika na nakabalot sa puting kumot. Pagpapatuloy ng matanda, nanginginig ang kanyang boses.
Gustong-gusto kong magsalita noon, pero binalaan ako ni Nurse Gina na mawawalan ako ng trabaho. Natakot ako, ma'am. Nasaan na si Nurse Gina ngayon? Mabilis kong tanong. Matagal na siyang nag-resign, pero balita ko nakabili siya ng malaking bahay sa kabilang bayan pagkatapos ng insidenteng yon. Mukhang naging mabilis ang pag-asenso niya. Mapait na sabi ni Elena. Bumalik ang clerk na may hawak na isang manipis na folder. Ati, ito lang po ang nakita namin, pero may problema po. Ibinigay niya sa akin ang folder. Pagbukas ko, laking gulat ko nang makita ang logbook page. Ang pangalan ko, Villanueva Marisol, ay nandoon. Ang record ng panganganak ay nakasulat sa asul na tinta, live birth, male, 3.2 kilogram. Ngunit may linyang nakaguhit sa ibabaw nito gamit ang itim na tinta at sa tabi nito ay may nakasulat na stillbirth. Ang lagda sa ilalim ng pagbabagong yon ay hindi pirma ng doktor. Ito ay isang pamilyar na pirma. Isang pirma na kabisado ko dahil ito ang pirma sa lahat ng checks na ibinibigay ko para sa allowance ng pamilya ko. Pirma ni Nanay Rosa. Anong ibig sabihin nito? Tanong ko sa clerk, kahit alam ko na ang sagot. Mukhang binago po ang record manually, ati, at ang surgical report mo, missing po ang page 4 at 5 kung saan dapat nakasulat ang condition ng sanggol pagkapanganak. Paliwanag ng clerk. Nanging inig ang aking buong katawan. Hindi lang ito basta pagkakamali. Ito ay isang organisadong krimen. Isang sabuatan para nakawin ang aking anak. Mabilis akong lumabas ng ospital, dala ang photocopy ng mga dokumento. Pagpasok ko sa kotse, tumunog ang aking burner phone. Isang hindi kilalang numero ang tumatawag. Hello? Sabi ko sinusubukang pakalmahin ang aking boses. Ati Marisol? Isang boses ng babae ang nasa kabilang linya. Malalim at parang pagod na pagod. Si Nurse Gina ito. Alam kong hinahanap mo ako. Nanigas ako sa aking upuan. Nasaan ang anak ko, Gina? Sabihin mo sa akin ang totoo bago ko ipabulok ang buong pamilya mo sa kulungan. Narinig ko ang mahinang hikbi sa kabilang linya. 7 taon na akong hindi nakakatulog ng maayos, ati. Ang konsensya ko ay unti-unti akong kinakain. Akala ko ay para sa kabutihan mo ang ginawa namin. Dahil sabi ng nanay mo ay balak mong iwan ang bata sa ampunan dahil sa karir mo. Naniwala ako sa mga dumi na sinabi niya tungkol sa iyo. Nasaan ang anak ko? Sigaw ko habang humahampas sa manibela. Buhay ang anak niyo, Ate Marisol? At hindi siya malayo sa inyo. Bulong ni Gina. Tignan niyo mga mata ni Nathan. Tignan niyo ang nunal sa likod ng kanyang kanang tenga. Si Nathan? Siya ang batang kinuha ko sa iyo 7 taon na ang nakakalipas. Napabitaw ako sa telepono. Ang mundo ko ay tila gumuho at muling nabuo sa isang iglap. Si Nathan. Ang batang palagi kong niyayakap, ang batang tinatawag ni Nicanor na anak, ang batang ipinakilala sa akin ni Tala bilang anak niya. Si Nathan ang anak ko. Sa loob ng 7 taon, ang aking anak ay nasa harap ko lang pero tinatawag niya akong ate habang tinatawag niyang mama ang babaeng nagnakaw sa kanya. Ate Marisol, nandiyan ka pa ba? Boses ni Gina sa telfo. O na nahulog sa floor mat. May isa pa akong dapat sabihin sa iyo. Hindi lang ang nanay mo ang nagplano nito. Si Nicanor, bago ka pa ng anak alam na niya ang lahat. Siya ang kumuha ng DNA sample ni Nathan 2 taon na ang nakakalipas para siguraduhin kung sa kanya ba talaga ang bata o sa tatay mo. Ano? Bulong ko. Dahil alam ni Nicanor na bawg siya, ati, at alam niyang si Nathan lang ang tanging paraan para makuha niya ang lahat ng ari-ariya ng mga Villanueva. Bago ko pa masagot, nakita ko sa side mirror ang isang itim na sasakyan na pumarada sa likod ko. Bumaba si Nicanor, hawak ang isang pamilyar na bote ng gamot at isang malamig na ngiti. Marisol, sabi ko sa iyo, matulog ka na lang, di ba? Bakit kailangan mo pang magising? Ang pintig ng puso ko ay tila isang tambol na nagbababala ng panganib habang tinititigan ko si Nicanor sa side mirror.
Ang kanyang malamig na ngiti ay hindi ang ngiti ng lalaking pinakasalan ko. Yon ay ngiti ng isang estranger na handang pumatay para sa kanyang mga ambisyon. Mabilis kong isiningit ang photocopy ng hospital records sa ilalim ng seat cover at itinago ang burner phone sa loob ng aking medyas. Huminga ako ng malalim. Kailangan kong bumalik sa pagiging Marisol na asawa, hindi ang Marisol na abogado. Sa laban na ito, ang pinakamalakas kong sandata ay ang kanilang paniniwala na hawak pa rin nila ako sa leeg. Binaba ko ang bintana ng bahagya. Nico, anong ginagawa mo rito? Tanong ko, pilit na nanginginig ang boses. Pinuksan ni Nicanor ang pinto ng aking kotse nang walang pasintabi. Ang amoy ng kanyang mamahaling pabango na ako rin ang bumili ay tila nakaka-suffocate. Dapat ako ang nagtatanong niyan, mahal ko, sabi niya habang hinahawakan ng aking panga ng mahigpit. Sabi ni nanay nag-aalala raw siya dahil wala ka sa kwarto mo paggising niya. Bakit ka nagmamaneho sa ganitong kondisyon? Paano kung mapahamak ang mga anak natin? Gusto ko lang kumuha ng hangin at naalala ko, may naiwan akong file sa opisina ko rito sa malapit. Pagsisinungaling ko habang umiiwas sa kanyang tingin. Tumingin si Nicanor sa paligid ng parking lot ng ospital. Ang kanyang mga mata ay naniningkit. Sa ospital ka nagpapahangin, Marisol, wag mo akong gawin tanga. Alam kong hinahanap mo ang katotohanan. Pero ang totoo ay ito. Ikaw ay pagod, buntis, at hindi mo na alam ang realidad sa imahinasyon. Inilabas niya ang bote ng gamot. Kailangan mong uminom nito. Pinabibigay ni nanay. Ayaw ko niyan, Nico. Masama yan sa mga bata. Pag-iit ko. Biglang nagbago ang kanyang muka. Hinawakan niya ang aking braso ng napakahigpit na halos bumaon ang kanyang mga daliri sa aking balat. Iinom ka o gagawa ako ng paraan para dalhin ka sa isang psychiatric facility sa Manila kung saan hindi mo na makikita ang sikat ng araw. Pumili ka, Marisol. Ang reputasyon mo bilang top lawyer ng Quezon o ang pagsunod sa akin, napayak ako hindi dahil sa takot, kundi dahil sa hapdi ng katotohanan. Pinilit niya akong lumunok ng isang tableta. Ramdam ko ang pait nito sa aking lalamunan, ang pait ng aking pagkatalo sa sandaling iyon. Pinalipat niya ako sa passenger seat at siya na ang nagmaneho ng aking kotse pabalik sa aming bahay. Sa buong biyahe hindi siya nagsasalita. Ang tanging naririnig ko ay ang tunog ng ulan at ang marahas na paghinga ng lalaking nagnakaw ng 7 taon ng buhay ko. Pagdating sa bahay, sinalubong kami ni Natala at Nanay Rosa sa pintuan. Mukhang kanina pa sila naghihintay. Sabi ko sa inyo, mahuhuli siya ni Nico. Seryosong sabi ni Tala habang nakahalukip-kip. Ate, bakit mo ba pinahihirapan ang sarili mo? Isang pirma lang naman sa deed of donation at tapos na ang usapan. Pwede ka na magpahinga at magpukus sa mga kambal. Inakay ako ni Nicanor papunta sa sofa. Si Nanay Rosa naman ay lumapit at hinawakan ang aking no. Ang init mo, Marisol. Sinasabi ko na nga ba, hindi mo kayang alagaan ng sarili mo. Mabuti na lang at narito kami. Nay, nasaan si Nathan? Mahinang tanong ko. Ang pangalan ng aking anak ay parang isang sagradong salita sa aking bibig. Nasa kwarto naglalaro, sagot ni Tala. Bakit wag mong sabihing pati ang bata ay idadamay mo sa pagiging paranoid mo? Tumingin ako kay Tala. Gusto ko siyang sampalin. Gusto ko siyang kaladkarin. Palabas ng bahay na ito. Pero nanatili akong tahimik. Sa aking isipan, binabalikan ko ang bawat detalye ni Nathan, ang kanyang mga mata, ang kanyang ngiti, at ang sinabi ni Nurse Gina tungkol sa nunal sa likod ng kanyang tenga. Gusto ko lang siyang makita, bulong ko. Mamaya na kapag nakapirma ka na, sabi ni Nicanor habang inilalapag ang mga dokumento sa center table. Ito ang transfer of title para sa Raniag Farm sa Quezon. At ito naman ang special power of attorney para sa bank accounts mo. Marisol, kailangan natin ng pera para sa expansion ng academy ni Tala.
Isipin mo na lang na investment ito para sa future ni Nathan at ng mga kambal. Investment? O pambayad sa mga utang mo, Nicanor? Hindi ko na napigilang sabihin. Tumawa si Nicanor, isang nakakang-ilabot na tawa. Kung ano man ang tawag mo doon, hindi mahalaga. Ang mahalaga ay pipirma ka. Dahil kung hindi, baka bukas ay mabalitaan na lang ng IBP na ang isa sa kanilang mga miyembro ay sangkot sa isang malaking scandal ng falsification of documents. Anong ibig mong sabihin? Ipinakita niya sa akin ang isang folder. Doon nakita ko ang mga pekeng pirma ko sa mga dokumentong hindi ko kailanman nakita. Dinala ko ang mga ito sa opisina mo habang natutulog ka kagabi. Madali lang naman kumuha ng stamps mo. Marisol, ikaw ay isang magaling na abogado pero nakalimutan mong ang pinakamalaking kalaban ay ang taong katabi mo sa pagtulog. Naramdaman ko ang muling pag-ikot ng aking paligid. Ang gamot na ipinainom niya ay nagsisimula ng tumalab. Diyan ka lang muna, mag-isip ka, sabi ni Nanay Rosa. Tala, bantayan mo ang ate mo. Nicanor, kailangan nating tawagan ng bank manager para ayusin ang appointment bukas. Umalis sina Nanay Rosa at Nicanor, iniwan ako sa sala kasama si Tala. Ang aking kapatid ay naupo sa harap ko, tila nag-e-enjoy sa aking paghihirap. Alam mo ate, dati-rati ay ingit na ingit ako sa iyo, panimula ni Tala, habang tinitignan ang kanyang mga kuko. Ikaw ang matalino, ikaw ang paborito ni tatay, ikaw ang may pera, pero tignan mo ngayon. Ikaw ang talunan. Kinuha ko ang asawa mo, kinuha ko ang anak mo, at ngayon, kukunin ko rin ang lahat ng pinagtrabahuhan mo. Bakit, Tala? Tanong ko, pilit na pinapanatiling gising ang aking diwa. Kapatid mo ako. Kapatid? Tumawa siya. Sinanay ako lang ang itinuturing na tunay na anak. Ikaw lang ang milking cow ng pamilyang ito. Isang ATM na kailangang gatasan. At huwag kang mag-alala kay Nathan. Mas mahal niya ako kaysa sa iyo. Para sa kanya, ako ang bayani na nagligtas sa kanya mula sa isang halimaw na ina na nagtangkang pumatay sa kanya noong sanggol pa siya. Anong sinabi mo sa kanya? Sinabi ko na ikaw ang dahilan kung bakit siya nagkasakit noon. Sinabi ko na ayaw mo sa kanya dahil hadlang siya sa karir mo bilang abogado. Nakanghiting sabi ni Tala. Nanlamig ang aking buuang katawan. Hindi lang nila ninakaw ang anak ko. Nilason din nila ang puso ng bata laban sa akin. Eksaktong sa sandaling yon dumaan si Nathan sa sala. Tumakbo siya patungo kay Tala at niyakap ito. Mama Tala, tapos na po ako mag-draw. Tignan niyo po. Tumingin si Nathan sa akin. Pero wala akong nakitang pagmamahal sa kanyang mga mata. Ang nakita ko ay takot at pag-aalinlangan. Mabilis siyang nagtago sa likod ni Tala. Nathan, baby, halika rito kay Ate Marisol, tawag ko habang umaagos ang luha sa aking mga mata. Ayaw ko po, bulong ng bata. Sabi ni Mama, sasaktan niyo daw po ako gaya ng ginawa niyo noon. Durog na durog ang puso ko. Mas masakit pa ito kaysa sa anumang sampal o sipa. Gusto kong sumigaw, gusto kong sabihin sa kanya na ako ang tunay niyang ina, pero alam kong hindi siya maniniwala sa akin sa ganitong kalagayan. Lumabas si Tala, kasama si Nathan, iniwan akong mag-isa sa sala. Ang dilim ay muling lumalapit sa aking paningin, pero bago ako mawalan ng malay, naramdaman ko ang isang maliit na bagay sa aking bulsa, ang burner phone. Kailangan kong kumilos. Ngunit paano ako lalaban kung ang mismong anak ko ay itinuturing akong kalaban? Sa gitna ng aking panghihina, isang plano ang nagsimulang mabuo. Kung gusto nilang magbalat kayo, sige. Maglalaro ako sa kanilang laro. Pero sisiguraduhin ko na ang huling hirit ay sa akin. Naramdaman ko ang paggalaw ng mga kambal sa aking sinapupunan. Anak, tiis lang, bulong ko sa kanila. Ipaglalaban ko kayo. Ipaglalaban ko ang kuya nyo. Naalala ko ang photocopy ng records na itinago ko sa kotse. Kailangan ko iyong makuha. At kailangan ko ng DNA evidence na hindi nila pwedeng mapabulaanan. Sa unti-unting pagpikit ng aking mga mata, narinig ko ang boses ni Nicanor mula sa kusina. Siguraduhin mong nakakandado ang lahat ng pinto.
Simula ngayon, hindi na pwedeng lumabas ng bahay si Marisol hanggat hindi natatapos ang pirmahan sa bangko. Bilanggo na ako sa sarili kong bahay. Sa ilalim ng malabong liwanag ng bukang liwayway dahan-dahan kong idinilat ang aking mga mata. Ramdam ko pa rin ang pait ng gamot sa aking dila, pero hindi gaya ng mga nakaraang gabi ngayon ay mas malinaw ang aking pag-iisip. Pinilit kong iluwa ang maliit na piraso ng tableta na itinago ko sa ilalim ng aking dila kagabi bago ako pilitin ni Nicanor na lumunok. Kailangan kong magbalat kayo. Kailangan nilang maniwala na tagumpay ang kanilang pagpapahina sa akin. Ana't pasensya na, bulong ko habang hinahaplos ang aking tiyan. Kailangan nating maging matatag para sa kuya nyo. Lumabas ako ng kwarto na tila isang anino mabagal, ang bawat hakbang ang aking mga balikat ay nakalaylay at ang aking mga mata ay walang buhay. Naabutan ko sila sa hapagkainan. Ang masayang tawanan ni Nicanor at Tala ay biglang tumigil nang makita nila ako. Marisol, ang aga mo yata, sabi ni Nanay Rosa habang tinitignan ako mula ulo hanggang paa. Nay, Nico, sorry sa mga inasal ko kahapon, mahinang sabi ko habang dahan-dahang nauupo sa tapat ni Tala. Siguro nga masyado lang akong napagod. Tama kayo, kailangan ko ng pahinga. Nakita ko ang mabilis na pagpapalitan ng tingin ni Nicanor at Tala. Isang tingin ng tagumpay. Mabuti naman at natauhan ka na mahal, sabi ni Nicanor habang hinahawakan ang aking kamay. Huwag kang mag-alala, gagawin namin ang lahat para maging maayos ang lagay mo. Pipirmahan mo na ba ang mga papeles mamaya? Oo, Nico, pipirmahan ko na. Ayaw ko nang lumaban, pagod na ako. Sagot ko pilit na pinipigilan ng pandidiri sa kanyang hawak. Ate, ganyan nga, para sa atin din naman ito, nakangiting sabi ni Tala. Gusto mo bang ipaghanda kita ng paborito mong champorado? Sige Tala, salamat, sabi ko. Habang abala si Tala sa kusina at si Nicanor ay may kinakausap sa telepon o sa labas ito na ang pagkakataon ko. Nakita ko si Nathan na nakaupo sa sala, nagsusuot ng kanyang medyas para sa pag-alis nila patungong mall kasama si Nanay Rosa. Nathan baby, halika rito, tawag ko sa mahinang boses. Tumingin sa akin ang bata, bakas pa rin ng takot. Pero dahil mukha akong mahina at hindi mapang-anib, dahan-dahan siyang lumapit. Bakit po? Bulong niya. May dumi sa buhok mo, halika aalisin ni Ate Marisol? Sabi ko habang pilit na numingiti. Nang makalapit siya, dahan-dahan kong hinaplos ang kanyang buhok. Ang bawat hibla nito ay tila kuryenteng dumadaloy sa aking mga daliri. Anak ko ito, ang dugo at laman ko. Gamit ang aking nanginginig na kamay, mabilis at maingat akong bumunot ng 3 hibla ng buhok mula sa kanyang anit, kasama ang ugat o follicle nito. Napangiwi ang bata. Aray? Ay, sorry baby. Naipit yata ng daliri ko. Heto o tapos na? Sabi ko habang mabilis na isinisilid ang mga buhok sa isang maliit na plastic sachet na itinago ko sa loob ng aking palad. Marisol, anong ginagawa mo sa bata? Sigaw ni Nanay Rosa na biglang lumitaw mula sa kusina. Wala nay, may dumi lang sa buhok niya. Kalmado kong sagot habang palihim na isinusuot ang plastic sa loob ng bulsa ng aking duster. Umalis na kayo, Nathan. Baka malit pa kayo sa appointment nyo, taboy ni Nanay Rosa sa bata. Nang makaalis ang tatlo, si Nanay Rosa, si Tala at si Nathan, naiwan kaming dalawa ni Nicanor sa bahay. Sinabi niya sa akin na kailangan niyang ayusin ang mga huling detalye para sa pagbisita ng notara o publiko mamayang hapon. Magpahinga ka muna sa kwarto, Marisol. Huwag kang lalabas hanggat hindi kita tinatawag. Utos niya bago pumasok sa kanyang study room. Ito na ang ikalawang bahagi ng plano ko. Kailangan ko rin ng DNA sample ni Tala para mapatunayan na hindi siya ang tunay na ina. Mabilis akong pumasok sa kwarto ni Tala. Ang amoy ng kanyang pabango ay tila nagpapaalala sa akin ng kanyang kataksilan. Hinanap ko ang kanyang hairbrush sa dresser pero malinis ito. Binuksan ko ang kanyang basuraan.
Doon nakakita ko ng isang ginamit na bulak na may bahid ng laway o lipstick. Pero hindi yun sapat. Kailangan ko ng mas matibay. Pumasok ako sa kanyang banyo. Nakita ko ang kanyang toothbrush. Perfect. Kinuha ko ang isang cotton swab na dala ko at maingat na kumuha ng sample mula sa mga bristles ng kanyang toothbrush. Isinilit ko rin ito sa isa pang plastic sachet. Paalis na sana ako nang marinig ko ang yabag ng mga paa patungo sa kwarto. Si Nicanor, mabilis akong nagtago sa likod ng mahabang kurtina sa tabi ng bintana. Bumukas ang pinto. Narinig ko ang pagbukas at pagsara ng mga drawer. Mukhang may hinahanap si Nicanor. Nasaan na ba yung susi ng vault ni Marisol? Sigurado akong kinuha yon ni Tala. Bulong ni Nicanor sa sarili. Naramdaman ko ang malakas na pintig ng aking puso. Kung makikita niya ako rito, tapos na ang lahat. Huminto ang kanyang mga yabag malapit sa kurtina kung nasaan ako. Ramdam ko ang kanyang hininga sa kabilang panig ng tela. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Hello? Oh, Attorney Santos? Oo, nandito na ang mga papeles. Pipirma na siya mamaya. Huwag kang mag-alala, maayos ang lahat. Ano? Kailangan ng physical presence sa bangko. Akala ko ba naayos na natin yan? Narinig ko ang pagkairita sa kanyang boses. Sige, dadalhin ko siya dyan bukas ng umaga. Siguraduhin mo lang na walang magtatanong tungkol sa kondisyon niya. Sabihin mo na lang na may komplikasyon sa pagbubuntis niya kaya hindi siya makapagsalita ng maayos. Tumahimik ang paligid. Pagkatapos ng ilang sandali, narinig ko ang pagsara ng pinto. Nakahinga ako ng maluwag. Mabilis akong lumabas ng kwarto ni Tala at bumalik sa aking sariling silid. Inilabas ko ang aking burner phone at tinext ang tanging tao na alam kong makakatulong sa akin, si Ate Leo, ang dati kong mentor na matagal ko nang hindi nakakausap. Tito Leo, this is Marisol. I am in danger. I have DNA samples that need urgent testing. Please help me. Susubukan kong ipadala ito sa iyo bukas sa bangko. Huwag kang tatawag o magre-reply dito. Itinago ko muli ang phone. Na yon ang kailangan ko na lang gawin ay ang magpanggap na tanggap ko na ang lahat. Pipirma ako sa mga papeles na ibibigay nila mamaya, pero gagamit ako ng pirma na alam kong madaling mapapawalang bisa sa korte sa hinaharap. Isang pirma na may lihim na marka. Habang nakatingin sa salamin, nakita ko ang isang Marisol na hindi ko nakilala. Namumutla payat at puno ng pasa ang braso. Pero sa likod ng mga matang yon, muling naglalaboy ang apoy ng katarungan. Akala nyo ba ay nakuha nyo na ang lahat, bulong ko sa aking refleksyon. Hindi nyo alam na ang bawat hakbang nyo ay tinatala ko na sa aking isipan. Sa oras na lumabas ang resulta ng DNA na ito, sisiguraduhin kong wala nang matitira sa inyo. Narinig ko ang pagdating ng sasakyan ni Nanay Rosa. Bumalik na sila. Isang malaking hamon ang bukas. Ang pagpunta sa bangko ang huling pagkakataon ko para makahingi ng tulong sa labas. Kung mabibigo ako, baka hinding-hindi na ako makalabas ng buhay sa bahay na ito. Kailangan kong maging matatag. Para kay Nathan, para sa mga kambal, para sa sarili ko. Kinabukasan ang bahay ay balot sa isang nakakasulasok na katahimikan. Walang nag-aaway, walang sumisigaw. Ngunit sa ilalim nito ay ang pakiramdam na tila nakatayo ako sa ibabaw ng isang manipis na yelo na anumang oras ay mababasag. Habang nagbibihis ako, tinulungan pa ako ni Tala na ayusin ang kwelyo ng aking damit. Ang kanyang mga kamay ay malamig at ang ngiti niya ay parang nakaukit na sa kanyang mukha. Dapat maganda ka ngayon, ate. Isang mahalagang araw ito para sa pamilya natin, malambing niyang sabi. Oo, Tala, sagot ko nang walang emosyon. Sana maging masaya kayo sa gagawin niyo. Marisol, tama na ang drama. Bumaba ka na at aalis na tayo, tawag ni Nicanor mula sa labas ng pinto. Sa loob ng aking bag na mahigpit nilang tiningnan kagabi bago matulog, nakatago ang dalawang maliit na envelope na naglalaman ng mga DNA sample ni Nathan at Tala. Itinahi ko ito sa mismong lining ng bag
upang hindi nila makita kung sakaling haluhugin nila ulit. Hinihintay ako ni Ate Leo sa labas ng bangko kung susundin niya ang palihim na mensahe ko kagabi. Bumaba kami at sumakay sa kotse. Si Nicanor ang nagmamaneho at si Nanay Rosa ay nakaupo sa tabi ko sa likod. Hawak ang aking kamay ng mahigpit na para bang isa akong takas na preso. Huwag kang gagawa ng kahit anong eksena, Marisol. Bulong ni Nanay Rosa sa aking tainga habang binabaybay namin ang kalsada patungo sa bangko. Sinabihan ko na ang bank manager na ikaw ay dumadaan sa matinding depression at postpartum psychosis, kaya naging unstable ka noong mga nakaraang araw. Kung may sasabihin kang kakaiba, paniniwalaan ba nila ang isang baliw na ina? Hindi ako sumagot. Napatingin ako sa labas ng bintana. Ang mga tao sa kalye ay abala sa kani-kanilang buhay. Walang kaalam-alam sa bilangguan na kinalalagyan ko ngayon. Pagdating sa bangko, agad kaming inalalaya ng gwardiya patungo sa VIP room. Nakangiting sumalubong ang bank manager si Mr. Cruz. Good morning, Ate, Marisol, Nicanor, Aling Rosa, bati niya. Handa na po ang mga papeles para sa transfer ng funds at sa pag-release ng titulo ng lupa na gagamitin bilang collateral. Inilatag ni Mr. Cruz ang mga dokumento sa mesa. Ang mga numero ay nakakahilo ang buong ipon ko mula sa 10 taon kong pagiging abogado at ang lupaing pamana pa ng aking ama ay ililipat sa isang corporate account na nakapangalan kina Nicanor at Tala. Ate Marisol, kailangan lang po namin ng pirma at thumb mark nyo rito, sabi ni Mr. Cruz habang nag-aalok ng panulat. Tiningnan ako ni Nicanor. Sige na, mahal, pirmahan mo na para makapagpahinga ka na. Kinuha ko ang panulat. Ang mga kamay ko ay nanginginig ng pilit habang inilalapat ang tinta sa papel. Ngunit hindi ko ginamit ang aking opisyal na pirma na nakarehistro sa IBP at sa bangko. Sa halip, sinadya kong gawing magulo ang dulo ng bawat letra at nilaktawan ng isang tuldok na palagi kong inilalagay. Sa mata ng ordinaryong tao, muka itong pirma ko. Pero sa isang forensic expert, malinaw itong forged under duress. Ayon, tapos na, bulong ko. Nakahinga ng maluwag si Nicanor. Ngumiti si Nanay Rosa, isang ngiting punong-puno ng pagkagahaman. Habang chine-check ni Mr. Cruz ang mga dokumento, lagkunwari akong nahihilo. Napahawak ako sa aking tiyan at umungol ng mahina. Nico? Ang mga bata? Masakit ang tiyan ko. Marisol, anong nangyayari? Nag-aalalang tanong ni Mr. Cruz. Baka napastress lang siya. Kailangan na niyang magpahinga. Mabilis na sabi ni Nicanor, halatang nagpapanik. Gusto ko muna siyang dalhin sa restroom para makapag-ayos siya. Sasama ako, sabi ni Nanay Rosa. Hindi, Nanay, dito ka na lang. Mabilis lang kami ni Nico, putol ko. Hinawakan ako ni Nicanor sa braso at dinala patungo sa hallway kung nasaan ang mga banyo. Nang makalayo kami sa VIP room, bumitaw siya. Ano bang drama ito, Marisol? Tapos na, di ba? Gusto ko lang mag-CR, Nicanor. Bawal ba sa isang buntis ang umihi? Malamig kong sagot bago pumasok sa loob. Pagkapasok ko, mabilis kong sinilip ang paligid. Wala nang ibang tao. Nilabas ko ang maliit na envelope mula sa lining ng bag ko. Nakita ko ang isang sapatos na pamilyar sa ilalim ng huling cubicle. Tito Leo, bulong ko. Bumukas ang pinto ng cubicle at lumabas ang isang matandang lalaki, si Ate Leo. Hawak niya ang isang maliit na briefcase. Marisol, Diyos ko, anong ginawa nila sa iyo ang payat-payat mo? Sabi niya puno ng pag-aalala. Wala na tayong oras, Tito. Nandyan sila sa labas, mabilis kong sabi. Inabot ko sa kanya ang mga envelope. Ito ang DNA sample ni Nathan at ni Tala. Kailangan ko ito sa pinakamabilis na private lab sa Manila. Huwag dito sa Lucena kilala ni Nanay Rosa ang lahat ng tao dito. Gawin mo agad dito. Inilagay niya ang envelope sa kanyang bulsa. Gagawin ko. Pero ikaw paano ka sumama ka na sa akin, Marisol? Papatawag ako ng mga pulis. Hindi.
Kung tatakas ako ngayon, ipapalabas nila na nabaliw na ako ng tuluyan at tinangay ko ang sarili kong anak kapag kinuha ko si Nathan. Hawak din nila ang mga papeles. Kailangan ko silang sirain sa pamamagitan ng sarili nilang laro. Kailangan kong manatili hanggang sa hawak ko na ang matibay na ebidensya. Narinig ko ang mahinang pagkatok mula sa labas. Marisol, tapos ka na ba dyan? Boses ni Nicanor. Malapit na, sigaw ko pabalik. Humarap ako kay Ate Leo. Salamat, Tito. Hihintayin ko ang tawag mo sa burner phone ko. Tumango si Ate Leo at mabilis na lumabas gamit ang backdoor ng banyo. Nag-ayos ako sa harap ng salamin, pinipilit na tanggalin ang kulay sa aking mga pisingi. Nang lumabas ako, seryosong nakatingin sa akin si Nicanor. Tara na, uuwi na tayo, sabi niya. Pagbalik namin sa bahay, sinalubong kami ng isang pamilyar na tao sa sala. Si Ate Santos ang abogado ng IBP Quezon Chapter. Ate Santos, anong ginagawa niyo rito? Tanong ko. Tumayo si Ate Santos, hawak ang isang makapal na folder. Ang kanyang ekspresyon ay seryoso at walang halong ngiiti. Ate Marisol, pasensya na sa abala. Ngunit may natanggap kaming formal na reklamo laban sa iyo ngayong umaga. Reklamo? Oo, inireklamo ka ng isa sa mga kliyente mo, si Mr. De La Cruz, dahil sa umano'y pagkuha ng settlement money nang walang pahintulot. At sinabi rin sa amin na pinuwersa mo umano ang iyong asawa na mag-sign bilang garantor sa iyong mga personal na utang. Nagpanting ang tenga ko. Ano? Hindi ko kilala ang sinasabi mo. Wala akong kinukuhang pera. Lumapit si Nanay Rosa. Ate Santos, pasensya na po kayo sa anak ko. Sabi ng doktor niya, nagkakaganyan siya dahil sa stress. Hindi na niya alam ang kanyang ginagawa. Sa tingin ko, hindi na muna siya dapat pinapayag ang mag-practice ng abogas siya habang napapagaling siya. Napasigaw ako. Nay, anong ginagawa niyo? Bakit niyo ako sinisiraan? Marisol, tama na. Pigil ni Nicanor, umaaktong parang isang inosenteng asawa na naaawa sa kanyang baliw na asawa. Ilang beses ko bang sinabi sa'yo na ibalik ang pera pero ayaw mong makinig? Nanigas ako, isang patibong. Hindi lang nila kinuha ang yaman ko. Kinuha rin nila ang tanging bagay na nagbibigay sa akin ng kapangyarihan, ang aking lisensya bilang abogado. Ginawa nilang collateral ang kasinungalingan upang ako ay isuspendi at mapigilan ang anumang legal na aksyon na balak kong gawin laban sa kanila. Sa ngayon, sinuspende muna ng chapter ang iyong lisensya habang inaayos ang investigasyon, sabi ni Ate Santos. Sana maayos mo ito, Marisol. Nang makaalis ang abogado, naiwan kaming muli sa sala. Tumawa si Tala ng mahina, isang tunog na parang kuko sa pisara. O ate, tingnan mo. Wala ka na kasing silbi. Wala ng pera, wala ng titulo, wala ng career, pang-uuyam niya. Pero hindi ako umiyak. Sa halip, tumingin ako sa kanila isa-isa hanggang sa tumigil ang aking tingin kay Nicanor. Galing niyo? Kalmado kong sabi bagay na ikinagulat nila. Nagawa niyo akong isuspendi. Nagawa niyong kunin ang pera ko. Pero may nakalimutan kayo, Nicanor. Ano? Matapang niyang sagot pero may kaunting pag-aalinlangan. Kahit tagan niyo ako ng lisensya, alam ko pa rin ang batas. At sa batas, ang mga nagkakamali ay nagkakamali dahil masyado silang tiwala sa kanilang kasinungalingan. Iniwan ko sila sa sala at naglakad yat sa aking kwarto. Hindi na ako nanginginig. Sa katunayan, pakiramdam ko ay isang mabigat na kadena ang tinanggal sa akin. Kung hindi ko na pwedeng ipagtanggol ang sarili ko bilang isang abogado sa korte ng lipunan, ipagtatanggol ko ang sarili ko bilang isang ina sa pinakamadugo at pinakamapagpasyang laban ng buhay ko. Ang orasan ay nagsisimula ng tumakbo. Oras na para maghintay sa tawag ni Tito Leo. Lumipas ang 2 araw na parang 2 taon. Ang bahay ay naging isang hawla kung saan ang bawat galaw ko ay binabantayan. Si Nanay Rosa ay hindi na rin nagtatangkang itago ang kanyang pagkamuhi. Tuwing magkatagpo ang aming landas, tinitignan niya ako na parang isang basahan na dapat na nilang itapon. Gabi na.
Nakahiga ako sa kama pilit na pinapakalma ang aking isipan habang nakikinig sa mahinang tunog ng ulan sa labas. Biglang nag-vibrate ang burner phone sa ilalim ng aking unan. Ang tibok ng puso ko ay halos lumabas na sa aking dibdib. Marisol, result is out. You were right. Nathan is yours, and Tala has no biological link to the child. I'm sending the digital copy to your mail now. Iyon ang mensahe ni Tito Leo. Sa isang iglap, ang lahat ng paghihirap, ang lahat ng pait, ay napalitan ng isang matinding galit na nagbibigay sa akin ng lakas. Hindi ako baliw. Hindi ako nag-i-imagine. Si Nathan ay aking anak. Hindi ako nakatulog. Habang naghihintay ng madaling araw, binalangkas ko ang aking susunod na hakbang. Hindi na ako pwedeng umasa sa mga papeles na ninakaw nila. Kailangan ko ng isang bagay na hinding-hindi nila maitatago. Kinabukasan habang abala si Nicanor sa pag-aayos ng mga dokumento sa study room at si Tala naman ay naghahanda para sa isang party sa barangay, kinuha ko ang aking pagkakataon. Nakita ko ang pinto ng study room na bahagyang nakabukas. Dahan-dahan akong lumapit. Naroon si Nicanor nagsasalita sa telpono. O sigurado na ang paglilipat ng property, hindi na makaka-recover si Marisol. Wala na siyang lisensya, wala na siyang pangalan, sabi niya, puno ng kayabangan. Basta siguraduhin mong mailipat ang pera sa offshore account sa Singapore. Ayokong magkaroon ng bakas dito. Dito na ang pagkakataon ko. Kinuha ko ang aking maliit na voice recorder, ang gadget na palagi kong dala bilang abogado noon na nakatago sa loob ng isang florera sa hallway. Na-activate ko ito nang dumaan ako sa tapat ng pinto. Ang boses ni Nicanor ay malinaw na record. Ngunit hindi sapat ang record lang. Kailangan ko ng pruweba ng kidnapping. Lumapit ako sa kinaroroonan ni Nathan sa garden. Naglalaro siya ng mga laruang soldier. Nathan? Tawag ko. Napatingin ang bata pero agad na tumayo para tumakbo. Nathan, sandali. Ayaw mo bang malaman ang tungkol sa iyong tunay na ama? Mabilis kong sinabi isang sugal na hindi ko alam kung gagana. Huminto ang bata. Sabi ni Mama, patay na daw ang papa ko. Hindi siya patay. Nathan, tignan mo ako. Lumuhod ako sa harap niya. Ang pangalan ng papa mo ay Villanueva, gaya ng pangalan ko. Villanueva? Pag-uulit niya. Nathan, kung magkakaroon ka ng pagkakataon na maging masaya na makita ang isang taong mahal na mahal ka, sasama ka ba? Tumingin siya sa malayo sa direksyon ng bintana kung saan nakadungaw si Tala. Pero galit po si Mama Tala sa inyo. Sabi niya masama daw po kayo. Hindi ako masama, anak. Minsan ang mga taong mahal natin ay nakakagawa ng mga bagay na hindi natin maintindihan dahil sa kanilang pagkakamali. Pabulong kong sabi habang pilit na pinipigilan ng aking luha. Marisol, anong ginagawa mo sa bata? Boses ni Tala mula sa likod. Mabilis na tumakbo si Tala at hinila si Nathan palayo sa akin. Huwag kang lalapit sa kanya, Nathan. Baka saktan ka niya. Ate, wala ka nang lisens? Siya pati ba naman ang pag-i-insane mo ay dadalhin mo hanggang sa anak ko? Galit na sigaw ni Tala. Hindi siya anak mo, Tala. Matigas kong sagot. At darating ang araw na malalaman niya ang lahat. Natahimik si Tala. Ang kanyang mukha ay namutla. Anong sinasabi mo? Alam ko na ang lahat, Tala. Ang DNA result, ang hospital records, ang manika sa kabaong. Parang nakakita ng multo si Tala. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Paano mo? Abogado ako, Tala. At sa loob ng 7 taon, ang mga maling akala nyo ang nagsilbing bulag sa inyo. Akala nyo ang pagkuha ng lisensya ko ang magpapatigil sa akin, nagkakamali kayo. Dahil ngayon, wala na akong mawawala. Mas magiging mapanganib ako. Umalis ako sa garden, iniwan si Tala na nanginginig sa takot. Alam kong pag-uusapan nila ito ni Nicanor at Nanay Rosa. Siguradong magpaplano sila ng mas masama. Pero handa na ako. Pagpasok ko sa aking kwarto, agad kong tinawagan si Ate Leo. Tito, hawak ko na ang record.
And I have Nicanor on tape admitting to the financial fraud. Ready na tayo. Marisol, ingat ka. Malaman nila ang ginagawa mo, hindi sila magdadalawang isip na tapusin ka. Babala ni Ate Leo. Hayaan mo silang mag-isip na sila ang panalo, Tito. Dahil sa sandaling akala nila ay nasa tuktok na sila doon, ko sila ihuhulog. Ang gabi ay lumalim. Narinig ko ang pagbukas ng pinto ng aking kwarto. Si Nicanor. Pero sa pagkakataong ito, hindi siya dala ng gamot. Dalang-dala niya ang kanyang galit. Anong sinabi mo kay Tala? Tanong niya habang papalapit sa akin. Sinasabi ko lang ang katotohanan na matagal niyo nang itinago. Sagot ko nakatayo ng matuwid. Itinas niya ang kanyang kamay para sampalin ako, pero hindi ako umilag. Sa halip, hinarap ko siya ng diretso. Sige Nicanor, sampalin mo ako. Ipakita mo sa buong mundo kung anong klase kang lalaki. Pero tandaan mo, bawat galaw mo ngayon ay may katapat na karma. Hindi niya itinuloy ang sampal. Sa halip tumawa siya ng malakas. Karma? Sa tingin mo ba ay takot ako sa karma, Marisol? Hawak ko ang pera mo, hawak ko ang titulo ng lupa mo, at higit sa lahat, hawak ko ang anak mo. Wala kang laban. May laban ako, Nicanor. Dahil ang laban na ito ay hindi na para sa pera o sa lupa. Ito ay para sa hustisya. At sa batas ang mga taong tulad ninyo ang unang-unang nakukulong. Tumingin siya sa akin ng may halong pagkakamangha at takot. Sino ka na ba talaga? Ako si Marisol Villanueva. Ang babaeng akala niyo ay mahina, pero ang babaeng siyang wawasak sa inyo. Paglabas niya ng kwarto, isinara ko ang pinto. Alam kong ito na ang simula ng katapusan nila. Ang DNA result ay nakatago na sa isang ligtas na lugar. Ang ebidensya ay nasa akin na. Bukas sisimulan ko ang aking pag-atake. At sa pagkakataong ito, hindi na ako magiging biktima. Ako na ang magiging hukom. Hindi na ako natulog ng gabing yon. Habang mahimbing ang tulog ng mga taong nagnakaw ng aking buhay, ako naman ay abala sa pag-aayos ng aking suntok. Hindi ako basta-basta magsasampa ng kaso na madali nilang madidismiss gamit ang pera. Kailangan ko silang takutin sa paraang hindi nila inaasahan. Gamit ang aking burner phone, tinawagan ko ang mga dating kliyente na alam kong may utang na loob sa akin. Hindi ko sila hiningian ng tulong sa batas. Alam ko ang limitasyon ng aking suspensyon. Hiningi ko ang kanilang tulong sa pag-verify ng mga transaksyon sa mga account na ginagamit ni Nicanor. Sa loob ng ilang oras, nakuha ko ang listahan ng mga offshore accounts. Ang pondo ng pamilya Villanueva ay hindi lang nila ninanakaw. Ginagamit nila ito sa illegal na pag-invest sa mga gambling syndicates. Iyon ang alas ko. Kinabukasan maaga akong bumaba. Tahimik ang bahay, pero ramdam ko ang tensyon. Si Nicanor ay nasa study room abala sa pagpirma ng mga dokumento, at si Tala ay nasa sala naglalagay ng makeup para sa kanyang society brunch. Lumapit ako kay Tala. Tala, may gusto akong ipakita sa iyo. Ano na naman ate? Pagod na ako sa mga laro mo? Irritableng sagot niya. Ipinakita ko sa kanya ang isang screenshot ng isang file sa aking phone, ang record ng gambling account na ginagamit ni Nicanor gamit ang pangalan ni Tala. Alam mo ba na ang pondong ito ay nakapangalan sa iyo at? Alam mo ba na kung sakaling ma-audit ang perong ito, ikaw ang makukulong hindi si Nicanor? Sabi ko ng pabulong. Namutla si Tala. Nagsisinungaling ka. Tignan mo ang account number. Hindi ba yan ang ginamit mo nung nakaraang buwan para pambili ng alahas? Hamon ko. Nicanor is using you as his fall guy, Tala. Kapag nabulgar ang sindikatong ito, ikaw ang susuko sa mga autoridad, hindi siya. Dahil sa takot, nanginginig ang mga kamay ni Tala. Umalis siya at mabilis na tumakbo patungo sa study room. Narinig ko ang kanilang pagtatalo mula sa labas. Nico, bakit panggalan ko ang nasa account na ito? Sabi mo ay legal ang negosyo natin, sigaw ni Tala. Tumahimik ka, Tala. Huwag kang maniniwala kay Marisol, sagot ni Nicanor. Hindi, Nico, nakita ko ang ebidensya. Gusto mo lang akong ilaglag. Ang binhi ng pagdududa ay naibigay ko na.
Ang kanilang alyansa ay nagsisimula ng mabuwag. Sumunod kong target ay si Nanay Rosa. Alam ko ang kanyang kahinaan, ang kanyang reputasyon sa barangay. Hapon na nang lumabas ako sa garden kung saan nakaupo si Nanay Rosa kasama ang ilang kapitbahay para sa kanilang mahjong session. Nay, pati ko nang may matamis na ngiti. May dumating na sulat para sa iyo kanina. Mukhang mula ito sa DSWD. Lumingon si Nanay Rosa naguguluhan. DSWD, bakit? Inabot ko ang isang peking sulat na ako mismo ang gumawa ng. Unit may selyo na mukhang tunay. Sabi rito may nag-report daw tungkol sa hindi rehistradong bata sa loob ng bahay natin. May kasama pa itong mga dokumento tungkol sa illegal adoption. Nanlaki ang mata ni Nanay Rosa. Anong sabi nila magkakaroon daw ng surprise inspection bukas ng umaga? Nay, alam niyo naman ang mga kapitbahay natin. Kapag nalaman nilang may kinidnap tayong bata, baka hindi lang pag-uusapan ang reputasyon natin, baka tuluyan tayong mapalaya sa barangay na ito. Papatunayan ko na hindi totoo yan, sigaw ni Nanay Rosa. Patunayan niyo paano? Kung makita nila ang mga papel, paano kung magtanong sila kung nasaan ang birth certificate ni Nathan na ang nakapangalan ay hindi si Tala? Ang mukha ni Nanay Rosa ay naging kasing puti ng papel. Marisol, anong binabalak mo? Wala, Nay. Nag-aalala lang ako sa inyo. Sayang naman ang hiyas ang pamilya natin kung mapupunta lang sa wala. Iniwan ko silang naguguluhan at natatakot. Ang bawat isa sa kanila ay inaatake ko sa kanilang pinakamasakit na bahagi. Ang takot na mawala ang lahat ng kanilang pinaghirapang dangalan. Pabalik na ako sa aking kwarto nang makasalubong ko si Nicanor. Galit na galit siya. Hinablot niya ako sa braso at kinaladkad papasok sa study room. Anong sinabi mo kay Tala at anong pinagsasabi mo kay nanay tungkol sa DSWD? Sigaw niya. Sinasabi ko lang ang katotohanan, Nico, na ang barko ninyo ay lumulubog na. Sagot ko nakatingin ng diretsyo sa kanya. Wala kang mapapala rito. Susunugin ko ang lahat ng ebidensya mo. Wala kang masusunob, Nico. Dahil ang lahat ng ebidensya ay wala na sa bahay na ito at ang mga tao sa labas ay nagsisimula na ring magtanong. Biglang bumukas ang pinto. Si Tala umiiyak at si Nanay Rosa mukhang handang manakit. Nicanor, sabihin mo sa akin ang totoo. Ginagamit mo ba talaga ako? Tanong ni Tala. Manahimik ka, Tala, sigaw ni Nicanor. Hindi gusto ko nang malaman ang totoo. Ang apat na sulok ng silid na ito ay naging saksi sa unti-unting pagkakawasak ng kanilang pagkakaisa. Hindi ko na kailangan mag-ingay. Ang kailangan ko lang ay maging tagamasid habang sila mismo ang sumisira sa isa't isa. Divide and conquer. Ang pinakamabisang estrateya ng isang abogado. Nico Talanay, sabi ko habang naglalakad palabas ng pintuan. Enjoy the chaos. Dahil ito pa lang ang simula. Paglabas ko nakita ko si Nathan sa hallway. Tumingin siya sa akin. Hindi na siya nagtatago. Sa kanyang mga mata nakita ko ang isang kakaibang liwanag. Ang liwanag ng isang bata na nagsisimula ng makaramdam na may mali sa mga taong nagpapalaki sa kanya. Ate Marisol? Tawag niya sa akin ng mahina. Lumapit ako at hinaplos ang kanyang buhok. Oo, Nathan. Sino po ba talaga ako? Napahinto ako. Ang tanong na yon ay ang pinakamasakit na tinik sa aking dibdib. Pero kailangan ko nang maging matapang. Ikaw ang anak ko, Nathan. At balang araw malalaman mo rin kung bakit kailangan nating maghiwalay. Tumalikod na ako. Hindi ko na kailangan magpaliwanag pa ng marami. Ang kailangan ko na lang ay ang tamang timing para kunin siya mula sa impyernong ito. Ang langit sa Lucena ay nagkulay-uling. Ang hangin ay humuhuni isang babala na ang malakas na bagyo ay darating na. Sa loob ng aming bahay, ang atmosfera ay mas malala pa sa nararamdaman sa labas. Ang bawat kidlat na gumuguhit sa langit ay tila nagpapalinaw sa mga lamat na nilika ko sa pagitan ni Nicanor Tala at Nanay Rosa. Hindi na sila nagkikibuan. Ang study room ay nanatiling nakasara
at ang boses ni Nicanor ay hindi na naririnig mula roon. Si Tala naman ay nakakulong sa kanyang kwarto, umiiyak, habang si Nanay Rosa ay pabalik-balik sa sala, kinakausap ang kanyang mga koneksyon sa barangay sa telepono. Sinusubukang linisin ang kalat na nilikako. Ako nanatili akong kalmado. Ito ang tinatawag na controlled chaos. Marisol, lumabas ka rito, sigaw ni Nicanor mula sa labas ng aking kwarto. Alam kong may kinalaman ka sa pagkawala ng mga dokumento sa vault. Ibalik mo ang mga iyon. Hindi ako sumagot. Alam kong wala na siyang mahahanap doon. Ang mga orihinal na dokumento ay ipinadala ko na kay Ate Leo. At ang lahat ng digital files ay naka-upload na sa isang secure cloud server. Biglang nawalan ng kuryente. Ang buong bahay ay bumagsak sa dilim. Kasabay nito ang malakas na buhos ng ulan na tila nagtatangkang sirain ang bubong ng aming bahay. Naku, ang mga bata! Sigaw ni Nanay Rosa. Narinig ko ang pagtakbo ng mga yapak sa hallway. Si Nathan, ang batang nasa kwarto ni Tala, nag-iisa sa dilim dahil sa takot na baka mabinat ang mga kambal sa loob ko. O kaya ay madulas ako, dahan-dahan akong naglakad patungo sa kwarto ni Tala gamit ang flashlight ng aking phone. Nakita ko si Nicanor na pumasok sa kwarto ni Tala pero paglabas niya, wala si Nathan. Tala, nasaan ang bata? Tanong ni Nicanor, bakas ang panic sa boses. Nasa kwarto niya, sabi ko huwag siyang lalabas, sigaw ni Tala. Pabalik na ngayon ay lumabas na rin ang kwarto, mukhang gulong-gulo. Wala siya roon, hinanap ko na. Naramdaman ko ang paglamig ng aking katawan. Nathan. Nathan? Sigaw ko, ang boses ko ay punong-puno ng pag-aalala na hindi ko na mapigilan. Tumakbo ako patungo sa hagdanan kahit nababala ng aking katawan ang pagkahilo. Sa dilim nakita ko ang isang maliit na anino sa may pintuan ng garahe. Binubuksan niya ang pinto. Nathan, wag! Sigaw ko. Pero huli na. Dahil sa lakas ng hangin, ang pintuan ng garahe ay biglang bumukas ng malakas at si Nathan ay lumabas patungo sa gitna ng baha at malakas na ulan. Nathan! Sabay-sabay naming sigaw ni Nicanor at Tala. Hindi ko na inisip ang aking kaligtasan. Binaliwala ko ang panganib sa aking pagbubuntis. Lumabas ako sa ulan, ang tubig ay hanggang tuhod na. Ang kidlat ay gumuhit sa langit, nagbibigay ng liwanag sa batang nakatayo sa gitna ng kalsada, tila nawawala ang direksyon dahil sa lakas ng buhos ng tubig. Bakit ka lumabas, anak? Sigaw ko habang sinusubukang abutin siya. Ayaw ko na po rito. Sigaw ni Nathan, pabalik ang kanyang boses ay halos sa ugong ng hangin. Lahat kayo nagsisinungaling. Sabi ni Mama Ate Marisol daw ang masama, pero bakit siya ang nakikipag-away kay Papa? Nathan, lumapit ka sa akin, sigaw naman ni Nicanor na sumunod din sa labas. Pero si Nicanor ay hindi tumatakbo para iligtas si Nathan. Tumatakbo siya para hilahin ang bata pabalik sa kanyang kontrol. Huwag kang lalapit sa kanya, Nicanor, sigaw ko habang hinaharangan siya. Marisol, tumabi kay Yui, ko ang bata. Sigaw ni Nicanor, tinutulak ako ng malakas. Dahil sa lakas ng pagtulak niya, nawalan ako ng balanse. Ang aking paa ay dumulas sa maputik na semento. Bumagsak ako at ang aking tiyan ay tumama sa gilid ng isang malaking paso. Isang matinding sakit ang gumuhit sa aking buong katawan. Ah! Sigaw ko. Marisol? Sigaw ni Nathan na tumakbo palapit sa akin sa halip na kay Nicanor. Nathan, layo, sigaw ko habang ramdam ko ang mainit na likido na dumadaloy sa aking hita. Hindi ang mga bata. Nicanor stared at me for a split second, not with pity but with a horrifying thought. This is it. If Marisol dies, all the legal troubles go with her. Binuhat ni Nicanor si Nathan ng sapilitan habang ako ay nakahandusay sa putik. Talakunin mo ang bata at dalhin mo sa loob. Nico, paano? Si Marisol? Tanong ni Tala. Iwan mo siya, hayaan mo ang baha.
ang bahala sa kanya. Hindi ako makapaniwala. Ang lalaking pinakasalan ko, ang lalaking ama ng mga sanggol sa sinapupunan ko, ay tatalikuran ako sa gitna ng ganitong trahedya. Sa gitna ng ulan, habang unti-unting nawawala ng malay, nakita ko si Nathan na pumipiglas sa hawak ni Nicanor. Papa, tulungan mo si Ate Marisol. Masakit ang tiyan niya. Hindi na siya ang problema natin, Nathan. Tara na. Habang papalayo sila, ang tanging nagbibigay sa akin ng lakas ay ang galit. Ang galit na ito ang humihila sa akin pabalik mula sa bingit ng kamatayan. Hindi ako mamamatay rito. Pilit akong gumapang patungo sa gate. Bawat galaw ko ay may kasamang matinding sakit, pero kailangan kong mabuhay. Isang anino ang lumitaw sa dilim. Isang pamilyar na boses. Marisol! Diyos ko, Marisol! Si Ate Leo, kasama ang ilang mga pulis na tinawagan niya bago pa man dumating ang bagyo. Iligtas niyo. Ang anak ko, mahina kong bulong bago tuluyang magdilim ang lahat. Nagising ako sa loob ng isang silid na maputi. Ang tunog ng mga monitor at ang amoy ng antiseptiko ang bumungad sa akin. Ramdam ko ang pait sa aking katawan, ngunit nang hawakan ko ang aking tiyan, naramdaman ko ang isang mahinang paggalaw. Ang mga bata, bulong ko. Ligtas sila, Marisol, boses ni Ate Leo. Nakaupo siya sa gilid ng aking kama bakas, ang pagod sa kanyang muka. Pero kailangan mo ng matinding pahinga. Mahigit 3 araw kang nawala ng malay. 3 araw, nasan si Nicanor? Nasan si Nathan? Dinala ni Nicanor si Nathan sa lumang paaralan sa Lucena, doon mismo sa silid kung saan mo sila nahuling magkasama. Alam niyang hinahanap siya ng mga pulis at ginawa niyang human shield ang bata. Nanigas ako. Ginamit ni Nicanor ang paaralan bilang kuta. Alam kong anong klaseng tao ang asawa ko kapag wala na siyang kas gagawin niya ang lahat. Kailangan ko silang pigilan, sabi ko pilit na bumabangon. Marisol, hindi pwede. Hindi, Tito Leo. Kapag hindi ko siya pinigilan ngayon, hindi ko na makukuha si Nathan. Alam ko kung saan ang taguan nila. Sila ang may hawak na mga susi ng lumang archive room. Hindi na ako nakinig. Sa kabila ng panghihina, kinuha ko ang aking damit at tumakas sa ospital. Sa tulong ng driver ni Ate Leo, nakarating kami sa paaralan. Ang paligid ay puro baha pa rin, ngunit ang mga pulis ay hindi makapasok dahil sa mga nakalock na gate at sa banta ni Nicanor na sasaktan ng bata. Dahan-dahan akong dumaan sa likurang bahagi ng school grounds kung saan alam kong may butas sa pader na hindi nila alam. Pagpasok ko sa loob ng building, ang amoy ng lumang kahoy at alikabok ay sumalubong sa akin. Narinig ko ang boses nila sa loob ng Hall of History. Hindi ka na makakaalis dito, Tala. Pagdating ng mga pulis, ikaw ang lalabas na mastermind ng lahat ng nakaw na pera. Boses ni Nicanor. Anong sinasabi mo? Sabi mo magtutulungan tayo? Boses naman ni Tala na umiiyak. Hindi ko na kailangan ng partner. Iwan mo ang bata at tumakbo ka na kung gusto mo pang mabuhay. Binuksan ko ang pinto ng malakas. Nagulat sila. Si Nathan ay nakaupo sa isang silya, nakatali ang mga kamay, habang si Nicanor ay may hawak na cutter at si Tala ay nakatayo sa isang sulok gulong-gulo ang isip. Bitawan mo ang anak ko, Nicanor, sigaw ko. Tumingin si Nicanor sa akin. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding galit. Marisol, paano ka nakarating dito? Huli ka na, Nico. Ang lahat ng transaksyon mo, ang pagkidnap sa anak ko, ang pagpapanggap ni Tala, lahat yan ay hawak na ng mga otoridad. Nakikinig ang mga pulis sa labas sa pamamagitan ng radio frequency na ginamit ko para i-broadcast ang boses mo. Nanlaki ang mga mata ni Nicanor. Ano? Naka-on ang recorder ko, Nico. Ang bawat salitang sinasabi mo tungkol sa paggamit mo kay Tala at sa pagkidnap mo kay Nathan ay diretsyo na sa police headquarters. Nataranta si Nicanor. Lumingon siya kay Tala na ngayon ay tumatakbo na palapit sa akin. Ate, tulungan mo ako! Niloko niya ako! Huwag kang lalapit,
sigaw ni Nicanor, akmang susugod kay Tala, pero mabilis kong hinablot ang isang fire extinguisher sa gilid at ibinato ito sa kanya. Natumba si Nicanor. Mabilis akong tumakbo patungo kay Nathan at kinalas ang pagkakatali. Nathan, anak, okay ka lang ba? Yinakap ako ni Nathan ng mahigpit. Mama? Sa unang pagkakataon, hindi na Ate Marisol ang tawag niya. Tinawag niya akong Mama. Ang luha sa aking mga mata ay hindi mapigilan. Biglang bumangon si Nicanor galit na galit at akmang susugod sa amin. Pero bago pa siya makalapit, bumukas ang pinto at pumasok ang mga pulis kasama si Ate Leo. Nicanor Villanueva, you are under arrest for kidnapping, financial fraud, and attempted murder, sigaw ng pinuno ng mga pulis. Hindi niyo ako. Pwedeng hulihin asawa ko siya, bata ito. Sigaw ni Nicanor habang pinopusasan siya. Habang kinakaladkad siya, palabas tumingin siya sa akin ng may matinding put. Wala kang panalo rito, Marisol. Mawawala ang lahat sa iyo. Wala na akong mawawala, Nicanor, sagot ko. Dahil nakuha ko na ang pinakamahalaga sa akin, ang anak ko. Si Tala ay lumuhod sa harap ko, umiiyak. Ate, patawarin mo ako. Napilitan lang ako. Ang hustisya ay hindi tumitingin sa kung napilitan ka o hindi, Tala. Ang batas ay batas. Nang ilabas na sila ang paaralan, ay muling naging tahimik. Sa labas, tumigil na ang ulan. Ang araw ay unti-unting sumisilip sa pagitan ng mga ulap. Hinalikan ko ang noo ni Nathan. Mula ngayon, walang sinuman ang kukuha sa iyo sa akin. Hinding-hindi na. Inakay ko si Nathan palabas. Sa labas nakita ko si Nanay Rosa nakaupo sa damuan basang-basa. Mukhang nawala sa sariling isip. Ang kanyang dangalan na pinaglaban niya ng matindi ay abo na lamang. Hindi ko siya nilapitan. Ang pagtalikod ko sa kanya ang pinakamabigat na parusa na maibibigay ko sa isang inang nagtaksil sa sarili niyang dugo. Habang papunta kami sa ospital, hinawakan ni Nathan ang aking kamay. Mama, may kapatid po ba ako? Ngumiti ako. Oo anak, 2, at excited na silang makilala ka. Ang madilim na kabanata ng buhay ko ay tapos na. Ang susunod na pahina ay puno ng liwanag, pagmamahal at katarungan. Sa wakas malaya na kami. Makalipas ang 3 buwan, ang Lucena ay tila nagbago na rin kasabay ng pagbabago ng aking buhay. Ang mga rant-dua ay payapa na naman at ang bawat daan ay hindi na kasing dilim ng nakaraan. Nayon ang araw ng paghatol. Sa loob ng RTC Regional Trial Court sa Lucena, ang bawat upuan ay puno. Maraming mga taga rito ang dumalo, mga taong noon ay humahanga sa pamilya Villanueva. Pero ngayon ay puno ng panghuhusga sa mga taong naging muka ng kasakiman. Nakaupo ako sa harap ng prosecution table. Hindi na ako abogado sa kasong ito. Ang lisensya ko ay kasalukuyang sumasailalim sa reinstating process, ngunit ang presensya ko ay sapat na para mangginig ang mga suspek. Sa kabilang banda nakaupo si Nicanor at Tala, kapwa nakasuot ng orange na uniforme ng mga bilanggo. Si Nanay Rosa ay nakaupo sa gallery, ang kanyang ulo ay nakayuko, hindi na maipakita ang mukha sa kahihiyan. The court finds the accused, Nicanor Villanueva and Tala Villanueva, guilty beyond reasonable doubt of the crimes of kidnapping and serious illegal detention. Ang tinig ng hukom ay parang kidlat na bumiyak sa katahimikan ng courtroom. Naramdaman ko ang paghawak ni Nathan sa aking kamay. Nakaupo siya sa tabi ko, maayos ang suot at puno ng pag-asa. Mama, hindi na po ba sila makakalabas? Bulong niya. Hindi na anak, sagot ko habang hinahalikan ang kanyang ulo. Magbabayad sila sa lahat ng pagkakamali nila. Habang binabasa ang sentensya, reclusion perpetua o habambuhay na pagkabilanggo, tumingin sa akin si Nicanor. Wala na ang pagmamayabang. Wala na ang pot. Ang nakita ko ay ang pagkaagnas ng isang lalaking wala nang natira, kundi ang kanyang sariling multo. Si Tala naman ay humahagulgol paulit-ulit na nagsusumamo sa hukom, pero huli na ang lahat. Paglabas namin ng korte,
Sinalubong kami ng mga reporters. Ngunit hindi na ako ang Marisol na nagtatago. Humarap ako sa kanila ng may ngiti. Sa lahat ng mga babaeng biktima ng pagtataksil at pang-aapi, huwag kayong matakot, sabi ko sa harap ng mga kamera. Ang batas ay minsan mabagal pero hinding-hindi ito nagkakamali kung ang puso ay nasa panig ng katotohanan. Pagbalik namin sa bahay, sinalubong kami ni Ate Leo. May dala siyang malaking envelope. Marisol, naayos na ang lahat. Ang titulo ng Raniag Farm ay naibalik na sa pangalan mo. At ang pera sa offshore account na seize ng gobyerno, pero dahil ikaw ang biktima, bahagi nito ay ibabalik sa iyo bilang damages. Salamat, Tito Leo. Pero ang mas mahalaga ang buhay namin ni Nathan ay amin na. Sagot ko. Gabi na nang mapag-isa kami ni Nathan sa veranda. Ang mga kambal sa loob ko ay tila nakikilahok sa katahimikan. Mama, tawag ni Nathan. Salamat po dahil hindi niyo ako binitawan. Anak, ikaw ang nagbigay sa akin ng dahilan para lumaban. Sabi ko. Maya-maya may narinig kaming kaluskos sa gate. Si Nanay Rosa. Mukhang galing siya sa pagbisita sa kulungan. Nakita niya kami ni Nathan. Tumigil siya sa tapat ng gate, ang kanyang mga mata ay punong-puno ng pagod. Gusto niyang magsalita. Gusto niyang humingi ng tawad. Pero ang pride niya ay nanatiling harang. Tumayo ako at naglakad patungo sa kanya. Hindi ako nagalit. Wala na akong galit. Ang nararamdaman ko na lang ay awa. Nay, hindi ko po kayo mapapatawad sa ginawa niyo sa akin at sa mga apo niyo. Pero dahil kayo ang nagluwal sa akin, hindi ko kayo hahayaang magutom. Inabot ko sa kanya ang isang maliit na sobre. Iyan ang pera para sa renta ng maliit na apartment sa kabila. Iyan lang ang kaya kong ibigay. Wag na po kayong babalik dito. Kinuha niya ang sobre, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Hindi siya tumingin sa akin. Tumalikod siya at naglakad palayo sa dilim. Pinanood ko siyang umalis. Sa wakas, ang pamilya na naging bilangguan ko ay wala na. Ang mga pasanin na matagal kong binuhat ay naiwan na sa nakaraan. Pagbalik ko sa loob, nakita ko si Nathan na nakatulog na sa sofa. Sa tabi niya ang larawan ng aking mga magulang na matagal kong itinatago ay nakapatong sa mesa. Ngumiti ako. Ang bagong simula ay hindi lang tungkol sa pag-aalis ng mga basura. Ito ay tungkol sa pagtatanim ng mga bagong binhi ng pagmamahal. Ang hustisya ay natamo na. Ang karma ay nagbayad na. Ngayon, ang tanging natitira ay ang magandang kinabukasan para sa aking 3 anak. 6 na buwan ang lumipas. Ang Lucena ay nababalot ng banay at nasimoy ng hangin ang panahon kung kailan ang mga rangdua ay tila sumasayaw sa ilalim ng mainit na sikat ng araw. Ang bahay na dati ay punong-puno ng tensyon at kasinungalingan ay napalitan na ngayon ng tunog ng halakhak at pag-iiyak ng mga sanggol. Dala ko sa aking mga bisig ang aking 2 anghel sina Mikael at Sofia. Sila ang mga saksi sa aking pagbangon mula sa pagkakalugmok. Sa tabi ko si Nathan, na ngayon ay mas malusog at puno ng sigla, ay abalang nagkukulay ng kanyang mga drawing book. Mama, tignan niyo po ang ginuhit ko, sabi ni Nathan sabay lapit sa akin. Ipinakita niya ang isang drawing, isang bahay na may malaking puno ng niyog at 4 na tao na magkakahawak kamay. Ako siya at ang 2 kong sanggol. Napakaganda, anak. Ito ang pangarap natin. Bulong ko habang hinahalikan siya sa no. Pagkatapos ng matinding laban sa korte, unti-unti kong naibalik ang aking lisensya. Hindi madali, maraming proses o at pagsusuri. Ngunit sa tulong ni Ate Leo at ng mga dokumentong nagpapatunay sa aking inosente, muli akong nakatayo bilang isang abogado. Pero sa pagkakataong ito, mas pinili kong mag-focus sa pro bono cases. Gusto kong tumulong sa mga kababaihang tulad ko o mga inang biktima ng pang-aabuso at pagtataksil. Habang naglalakad kami sa hardin, may tumawag sa aking pangalan. Ate Marisol, lumingon ako. Si Ate Leo. Mumiti siya ng malapad habang papalapit sa amin. Musta na ang ating matapang na ina? Bati niya. Masaya, Tito Leo. Masaya na kami.
Sagot ko. May balita ako sa iyo. Balita ko ang mga Villanueva sa kulungan ay nagsisimula ng magkawatak-watak. Si Tala ay nakaranas na ng matinding depression at si Nicanor ayaw nang makipag-usap sa kahit sino. Mukhang ang reclusion perpetua ay hindi lang pala sentensya, kundi isang habambuhay na paghihirap para sa kanila. Hindi na ako nakaramdam ng tuwa o lungkot. Sila ay bahagi na lamang ng nakaraan isang aral na hindi na kailangang balikan. Hayaan na natin sila, Tito. Ang importante kaming mga biktima ay nakalaya na. Nang umalis si Ate Leo, naupo kami ni Nathan sa ilalim ng malaking puno ng niyog. Ang mga bata sa aking kandungan ay mahimbing na natutulog. Mama? Tanong ni Nathan. Bakit po kailangan pa nating dumaan sa mga masakit na bagay bago tayo maging masaya? Napahinga ako ng malalim. Tumingin ako sa malawak na langit. Anak, ang buhay ay parang ang bagyong dinaanan natin. Minsan kailangang dumating ang malakas na hangin at ulan para malinis ang paligid. Ang mga maling tao, ang mga kasinungalingan sila ang mga dumi na kailangang tangayin ng bagyo para makita natin ang tunay na ganda ng araw pagkatapos nito. Hinalikan niya ang aking pisngi. Mama, mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita, Nathan. At mahal na mahal ko ang mga kapatid mo. Sa malayo na tanaw ko ang mga alon ng dagat na humahampas sa pampang ng Quezon. Ang dagat na noon ay saksi sa aking pagtangis, ay saksi na rin ngayon sa aking tagumpay. Hindi ako bumalik sa dati kong sarili. Naging mas matatag ako, mas matalino, at higit sa lahat, naging mas mapagmahal. Hindi ko na kailangan ng lalaking hindi marunong magpahalaga. Hindi ko na kailangan ng pamilyang banhuyuy, ang tanging habol. Ang kailangan ko lang ay, ang tatlong batang ito ang aking dangal, ang aking lakas, at ang aking kinabukasan. Nang papalubog na ang araw, binuhat ko ang aking mga anak at pumasok na kami sa loob ng bahay. Isang bagong simula ang naghihintay, bukas at handa na akong harapin ito ng buong puso. Ang hustisya ay hindi lamang isang hatol ng hukom. Ang tunay na hustisya ay ang kakayahang magpatuloy sa kabila ng lahat ng sakit at ang pagkakaroon ng kapayapaan sa gitna ng unos.